Sa video na ito ang pag-uusapan natin ay isang kasaysayan na hinding-hindi malilimutan di lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Siya ay isang lalaki na nagmula sa Pilipinas na nagpabagsak ng maraming kumpanya sa buong mundo. Sino nga ba siya? At ano ba ang ginawa niya upang mapabagsak ang maraming kumpanya sa buong mundo? Kapag ba narinig mo ang salitang I love you, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Well, panigurado ang sarap pakinggan nitong salita na ito. Pero sa pag-uusapan natin ngayon, ay hindi kilig, hindi sweetness ang hatid ng salitang ito, na kahit yung makakabasa nito ay talagang iinit ang ulo mo. Kung hindi mo pa nalalaman yung balitang ito, tamang-tama, para talaga ito sayo. Siya si Onel de Guzman, ang nagpabagsak ng maraming kumpanya sa buong mundo. Ipinanganak siya sa lungsod ng Maynila. Si Onel ay isang tipikal na bata na hindi mahilig sa mga physical games katulad ng sipa, taguan, tumbang preso at ano pa. Napansin agad ito ng mga kalaro at kakilala niya na ang hilig ni Onel na laruin ay ang computer games na sa panahon na yun hindi pa uso masyado yung ganyang laro sa Pilipinas. Mahilig din siya maglaro ng arcade games katulad ng Street Fighter at Tekken. Kaya nung pagtungtong niya ng kolehiyo, ay kumuha agad siya ng computer course sa AMA College. Sa mundo ng computer ay talagang hahanga ka kay Onel kasi isa siyang matalino at henyo pagdating sa computer. Nagtataka din ang kanyang mga professor sa pinapasukan niya dahil sa kakaiba at angking talino ni Onel pagdating sa computer. Nag-propose si Onel ng isang thesis project sa kanyang professor na pinangalanan niya itong Main Password Presenter Trojan. Ang layunin ng thesis project na ito ay pwedeng i-reset ang password ng isang computer na sa panahon natin ay pwede ka mang-hack ng isang private account na dahil dito hindi tinanggap ng professor niya ang nasabing thesis project. Kahit na ikaw ay hindi mo rin papayagan yung ganitong gawain. Dagdag kaalaman din na ang Trojansa. Computer word ay isang email kung saan ay pinapayagan ng computer mo na pumasok ang isang program o file. Dahil ang alam ng computer system nito ay safe ang program at file nito. Pero kapag nakapasok na ang program or file nito sa mismong computer system mo, ay magsisimula na itong manira ng system sa mismong computer mo na kahalintulad ng isang malalang sakit. Unti-unti niyang sisirain ang ibang mga program o files sa computer mo. Naisipan lang naman gawin ito ni Onel para makapagbigay ng libreng internet sa mga kababayan natin na wala pang internet connection. Dahil sa nabigo siya sa kanyang thesis project, ay tuloy pa rin si Onel sa kanyang project. Isang araw habang gumagawa at nagte-testing siya ng mga combination codes sa kanyang rejected thesis project, sinubukan niya itong paganahin ngunit wala siyang nakitang resulta. Gamit niya ang isang Visual Basic Scripting at isang Microsoft Outlook ay wala siyang kamalay-malay na gumagana na pala yung mga combination codes na ginagawa niya. Ang nagawa ni Onel na program ay kaya nitong makuha at ma-search yung mga private contacts at automatic na isisend nito sa lahat ng contacts na nakalagay sa computer mo. Pagkatapos na maka-received ka nito same process lang. Magsisend din ng private contacts sa mga contacts na nakalagay sa computer mo. Mabilis itong kumalat sa computer ng mga kaklase at kakilala ni Onel hanggang sa umabot na sa ibang bansa at buong mundo ang naka-received nito. Mayo 4 taong 2000, ginulat ni Onel ang buong mundo dahil sa isang computer virus na pinangalan ng I love you or love bugworm. Sino ba naman ba ang hindi matutuwa kapag nakita mo yung salitang kindly check the attached love letter coming from me? Ang file na ito ay kapag nabuksan mo ay automatic na magpapadala sa ibang email hanggang sa kumalat ng kumalat. Ang isa pang matinding epekto ng virus na ito ay mako-corrupt yung maraming file sa computer mo at masakit pa automatic na mai-erased yung mga files mo sa loob ng computer mo.
Umabot ang virus na ito sa Pentagon sa Estados Unidos at napilitan silang mag-shutdown ng mga computer at servers nila para hindi na kumalat pa ang mapaminsalang virus. Puminsala ito sa libu-libong computer sa buong mundo. Marami ang nagalit dahil napakarami ang naburang importanteng files at marami rin kumpanya ang nalugi na kahit ang Microsoft ay hindi napigilan ng virus na ito at sila rin ay nag-shutdown ng kanilang mga servers. Naitala rin ang lugi ng mga maraming kumpanya sa buong mundo na abot sa $15 billion noong year 2000. Ito ang dahilan kung bakit yung ibang kumpanya ay napilitan magsarado dahil sa pagkalugi. Kaya kaagad din nagsagawa ng malawakang manhunt upang malaman kung sino ang nasa likod ng pag-create ng virus na ito. Kaya ang FBI ay natuntun na made in the Philippines ang virus na ito dahil nakita nila na ang service provider na ginamit ay Sky Cable na nakabase sa Pilipinas. Wala nang inaksayang oras ang FBI at agad na lumipad sa Pilipinas at nakipagtulungan sa NBI upang madakip ang gumawa at nagpakalat nitong virus na ito. Dahil sa mabilis at agarang aksyon nadakip si Onel de Guzman at ang kaibigan niya na si Reonel Ramones. Kung gusto niyo ng part 2 nito, comment down below. Maraming salamat.